share ko lang sa inyo yung naging health journey ko and how yung ating amazing pure organic barley na nakatulong sa akin. I am Melanie Esparas and I am, sabihin ko ba yung edad ko? Sige na nga, 54 years old. And I used to work in a corporate sa finance, pero 2 years ago, nag-resigned ako due to my sickness. And now, I am doing this business part-time. And introduce ko lang yung family ko. This is my husband, Luis. Then, and our 3 grown-up children. Grown up kasi lahat po yan graduate na ng college. And ito lang po, before 2018, may mga episodes na po ako ng gout and frozen shoulders. Ito, hindi po ito yung weeks lang ha. This run for several months, yung gout ko and frozen shoulders. Pero yung medyo major issue sa akin, last August 2018, na-diagnose po ako with type 2 diabetes. Now, yung diabetes po, hindi po itong overnight na nangyari sa akin na tumaas bigla yung blood sugar ko. Kasi di po ba sa company, yearly meron tayong tinatawag na annual physical check-up. So yung mga previous years po, like since 2014, nakikita ko na dun sa result ko, mataas talaga ang blood sugar ko. And ang recommendation po doon is for doctor's consultation. Kaya lang po, medyo matigas ang ulo ko, hindi ko siya sinunod. Why? Ang reason ko po noon, busy ako sa work. And at the same time, wala naman akong nararamdaman. So, dinisregard ko yung recommendations na yon. Hanggang nung August 2018 na nagkaroon ako ng UTI, so napilitan akong pumunta ng doktor. Doon nga, nakita nga po na ang taas ng blood sugar ko. May blood sugar, nagre-range siya 13, 14 hanggang 16. Sobrang taas na po yan. Nasa almost 300 po yan sa ibang conversion. The normal is nasa 6.54 to 7. So, yun po. So, automatic na resetahan ako na binigyan agad ako ng 2 maintenance medicine. And at the same time, marami nang binawal sa akin pagkain. So, sinunod ko po talaga yon. Marami akong inayos dun sa diet ko. And syempre, taking my medicines, yung isang meds ko po, iniinom ko yon 3 times a day. Yun, yung isa once a day. Kaya lang po, after 2 months, meron pa po akong naramdamang iba. Like November 2018, naka-experience po ako ng coughing. So akala ko, wala lang. Ito po yung ubo na dry cough, wala siyang phlegm. Tapos, the following month, I vividly remember this, December 15, nakaka-experience na po ako ng shortness of breath. This is not normal for me kasi sanay po akong maglakad. Usually, kung 1 floor lang ang aakyatin ko, nag-i-stairs po ako. So, nung December 15, napansin ko, pag akyat ko, pagdating ko sa workplace ko, workstation ko, hinihingal ako. Tapos po, pag umuwi ako, kung familiar po kayo sa BGC, yung IS, yung international school doon, kasi katabi po namin yung office eh. Yung office namin katabi yung IS. So from IS hanggang SM Ora, nilalakad ko lang po yon. Wala pong problema sa akin yon. Pero nung time na yon, doon pa lang po ako sa tawiran papunta sa market, hinihingal na ako. So hihinto ako sa market para lang magpahinga bago uli ako maglakad. So ganun po. So ang iniisip ko noon, baka sa pagod lang. So hintayin ko yung Christmas break namin sa company. Magpapahinga ako. Kaya lang ang nangyari po nung pagdating ng Christmas break, lumala po. Alam niyo po yung feeling na para ka nang may hika or sobrang hingal ka na nalulunod. Parang nalulunod ka na hindi na ako sigurado kung kinabukasan gigising na ako. So, December 31, sinabi ko na sa husband ko, dalhin mo na ako sa ospital. So, January 1, 2019, dinala na ako sa hospital and I was diagnosed with pneumonia.
So ito po yun, ano po ba nagagawa ng pneumonia sa atin? Binabagsak niya po yung immune system natin. Ako that time, sobrang bagsak po ng immune system ko. Why? Kasi during my hospital confinement, hindi po ako kumakain. Not because ayokong kumain. In my mind, alam ko, kailangan kong kumain to para maging malakas. Kaya lang po, ayaw tanggapin ng katawan ko yung pagkain. Once, I tried eating pero wala pang 10 seconds, sinuka ko na po siya lahat. Kaya nakadepende po talaga ako sa dextrose. Sorry po, wala akong ganong mapapakitang mga pictures sa inyo kasi hindi po talaga ako nagpi-pictures nung time na yon. Sobrang payat ko, tas maitim yung ilalim ng mata ko. Kaya ayokong mag-take ng pictures, hindi rin po ako nagpo-post sa Facebook. And iilan lang po yung mga taong nakakaalam kung ano yung nangyari sa akin o pinagdaanan ko noon. So, ano po, yung pneumonia po, ito po yun, aside from hindi ako nakakakain, yung oxygen level ko is bagsak. Yung normal oxygen level po natin is 95 pataas. Yung sa akin po, naglalaro ng 7 to 7, mataas na po yung tumungtong siya ng 85. Marami po akong dinaanan test noon, blood test, pulmo test, lahat po yon bagsak. Tapos sa X-ray, suki din po ako sa X-ray, sa MRI, kasi parang the doctors were ruling out saan ko nakuha yung virus. Sabi ng doctor, I remember, sabi niya, "Ma'am, saan ka ba nagtatrabaho? Sa construction po ba? Kasi parang antapang nung virus na nakuha mo." Sabi ko, "Hindi po, sa office po ako nagwo-work." Anyway, so after 2 months sa hospital, they decided to discharge me. Na-clear na po ako noon sa pneumonia, pero ang oxygen level ko hindi tumataas. So, they discharge me on the condition na kailangan naka-oxygen ako sa bahay. So, sa screen nyo po, ganyan po yung oxygen ko sa bahay. Yung malaking oxygen kung ano po yung nakikita nyo sa hospital. So, more than 1 week din po akong naka-oxygen sa bahay. Tapos meron pa rin akong maliit na oxygen sa sasakyan kasi pumupunta pa rin po ako sa doctors for follow-up. Now, nung discharge po ako, I was given 11 medicines for almost 1 month. Dun sa 11 na yon, syempre po, dun sa ospital, balikan ko lang po, nung nasa ospital ako, since hindi ako nakakakain, bumaba po yung blood sugar ko. Kaya binawasan nila yung maintenance medicine ko sa diabetes. Naging isa na lang po instead na 2. And then nung nakauwi na po ako sa bahay, I was taking 11 medicines every day for almost 1 month. 6 po doon antibiotic. Yung isa, syempre sa diabetes. Yung isa, steroids. Yung isa, anti-inflammatory. Yung iba po, medyo nakalimutan ko na po. Pero yun po, dahil po sa mga meds na yon, nawalan po ako ng sense of taste, nangapal po yung dila ko at saka yung ngalangala ko. So hirap pa rin po akong kumain. Parang siguro 3 subo lang. Hindi ko na siya stop na ako doon kasi hindi ko talaga malasahan yung pagkain. So hindi pa rin po pumipick up yung energy ko noon. Mababa pa rin po. Tapos, and then, ang nangyari po kasi sa akin, for the year 2019, hindi ko na po i-detalye yung iba, na-confine po uli ako, month of February. Na-confine po uli ako for pneumonia uli. This time, yung 2 lungs ko na po ang tinamaan. Pero good thing, sabi nga nung doktor, buti na agapan uli natin agad. So, after almost 1 week sa hospital, na-discharge ako. So, nag-okay na po ako. Pero ang sabi po ng doktor sa akin, "Ma'am,
can you file for an indefinite leave? Kasi kailangan natin palakasin yung katawan mo. So dun po, napilitan na po akong mag-resign sa work. Kasi hindi niya masabi sa akin kung gaano katagal niya ako papagalingin. So, yon, sabi ng husband ko, mag-resign ka na sa work, kailangan mong magbawi. Kaya lang, so yun po na meron pong binigay sa aking medicine that I took it for 6 months. Parang para sa immune system ko, para tumulong, para lumakas ako. Tapos may mga iniinom po ako pang ibang vitamins noon. Meron pa akong iniinom na gatas na para pampalakas. Kaya lang ang napansin ko po sa akin nung year na yon, kasi January, February, nakakadalawang hospital confinement na ako. September, nasa hospital na naman po ako. Ang napansin ko po, for that whole year, ang dali kong kapitan ng sakit. Alam niyo po yung tipong lumabas lang ako sandali, o may pinuntahan lang ako, isang lugar lang po hindi ako gumagala. Nasa bahay lang ako madalas. Halimbawa, may pinuntahan lang ako. May binili lang ako, isa lang. Pag uwi ko po nun, either nilalagnat na po ako, nag-chills na ako, or may mga rashes na ako, which is hindi po common sa akin kasi bago po ako nagka-pneumonia or na-diagnose ng diabetes, hindi po ako sakitin na tao. So, yun po, tapos hanggang sa dumating na po yung COVID virus nung year 2020. So, September 2020, bumalik po ako sa doktor ko. Tapos, yung blood sugar ko, tumaas na naman. Parang naisip ko, ano ba to? Tuloy-tuloy naman yung medicine ko. Ayos naman yung pagkain ko, iniingatan ko. Pero bakit tumataas siya? So, binalik na naman yung medicine ko sa diabetes ng 2. Until November 2020, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko nang mabuhay sa gamot. Ayoko nung puro gamot na lang ang iniinom ko at nagpapaandar sa katawan ko. Gusto ko naman something natural. Kaya lang that time, wala akong alam kung ano yung iti-take ko. Wala akong idea. And then, December 2020, after Christmas, yung sister ko, binigyan niya ako ng 1 box ng barley. Sabi niya sa akin, try mo to. Inumin mo lang, parang juice, try mo lang. Kasi sabi, nakakatulong to para sa blood sugar. E di ako naman, sige lang, inom lang ako. Pero that time, I was expecting na tataas uli ang blood sugar ko. Kasi kakatapos lang ng Christmas, kakatapos ng New Year, so medyo napadami po ang kain natin. So, ina-expect ko na tataas ang blood sugar ko. Pero, andyan naman yung gamot. Parang ganun yung thinking ko noon. Pero, lo and behold, nung pong nagpa-test ako ng blood sugar, yung blood sugar level ko po is nasa 7. Bumaba po talaga siya. Sa mga non-diabetic po, 6.54. So parang na-realize ko, grabe, first time po na bumaba yung blood sugar ko na nag-7 siya. Tinanong ko po, naalala ko po kasi nung nasa ospital ako na hindi ako kumakain, pag chine-check ng nurse yung blood sugar ko, tinatanong ko yan, ilan? Sasabihin niya, 7. Ma'am, sabi ko, okay ba yun? Sabi niya, ma'am, okay na okay yun. Kaya dapat kumain ka, sabi niya gano'n. So alam ko mababa yung blood sugar ko. So nakita ko, effective pala tong barley. So tinuloy-tuloy ko na po yung pag-inom until si Mentor Richard, in-invite niya yung husband ko na umattend ng presentation. Tapos nung hindi ho namin alam na barley itong i-represent niya, kaya nung nakita ko, ito yon. So dun pa lang po sa health presentation, tapos na tayo. Wala na po tayong pag-uusapan kasi nakita na po namin ng husband ko kung gaano ka-effective, kung paano ako natulungan nung barley na tinake ko siya at bumaba yung blood sugar ko. And second testimony po, last year, January, February, March 2021, meron po kasi kaming business ng husband ko. Nagkaroon po kami ng food kiosk sa loob ng isang superstore sa Pasig. Sa loob po ng Landers.
Yun po, everyday po yon, Monday to Sunday. So we were there 10 a.m. hanggang 8 p.m. Bawal po kaming magsara. So wala po kaming tao noon. So most of the time, ako ang bantay. Kasi yung husband ko po ang logistics. So ako po ang bantay. Ang isa pong worry ko noon, sabi ko, ay Lord, grabe, expose ako sa mga tao. Ang dami pong tao, alam naman natin sa ganong kalaking supermarket. Ang daming tao, expose ako sa tao, wala pa naman vaccine noon. So pero, ang tinitake ko lang po noon, vitamin C at saka barley. Hindi po ako umaalis ng bahay hanggat hindi ako umiinom ng barley. So yun lang po yun. And praise God. Kasi magmula po nung i-take ko yung barley nung January 2021 until now, never po akong nagkasakit. No cough, no colds, wala kahit na ano dumating pa na variant ng COVID, si Delta or si Omicron, hindi po ako nagkakasakit. And super thankful lang po talaga ako dito sa ating amazing pure organic barley. Dahil sa anlaki po ng naitulong niya sa health ko, ngayon po masasabi ko na talagang na-boost niya yung immune system ko. Bumalik na po ako sa normal weight ko at saka yung normal size ko. Hindi na po ako payat, pero hindi naman po ako yung katabaan. And also, ito po, yun nga po, nag-super okay na po yung aking immune system. Never ko na pong na-experience yung gout at saka frozen shoulders. No pneumonia, like yung binanggit ko kanina, hindi na po ako nagkakasakit. Tapos yun nga po, na-normalize niya yung blood sugar ko. And also, yung aking pong, yung blood, ang tawag doon, yung hindi naman high blood. Normal po yung aking yung ano ba yung term ng Mentor Richard? Yung BP. Oh, yun. Yung blood pressure ko po, Ayan, normal. Sabi nga nung nurse the last time na nagkaroon ako ng check-up, sabi niya, Mami, yung BP mo pang single. Tapos po, nagpa-check up din po ako ng kidney ko at saka ng liver. Dahil nga, sa dami ng gamot na ininom ko noong 2020. And malinis po. Wala pong diferensya sa kidney ko at saka sa liver ko. Yung sinabi ni Mentor Richard, nalilinis niya po yung katawan natin. And yun nga po, sabi nga ni Maria, thankful po talaga ako kasi syempre po ang ultimate, ito po naniniwala ako, ang ultimate healer po talaga natin is the Lord Almighty. And si Lord po, marami po siyang ginagawang paraan, may mga bagay siyang pinapadala sa atin para ibigay yung healing niya sa atin. And I firmly believe na isa po dyan sa healing na ginamit ni Lord is yung ating amazing pure organic barley. Kasi ang laki po talaga ng naitulong sa akin, sa family ko, at marami na rin po, yung nakita nyo kanina sa presentation, marami na pong taong natulungan ng barley. And yung sinabi nga, lastly ni Miss Maritoni Fernandez, sabi niya, sa testimony niya, sabi niya, barley didn't just save her life, it gave her a new life. Which is, ganun din po yung na-experience ko. Kasi ngayon po, talagang ramdam ko po kung gaano ako kalakas ngayon. So, yun lang po. Salamat po sa mga mentors natin for